Kay isa sa mga maingay na tumututol talaga sa impeachment ng Vice President. Pero, hindi ka naman alay. No, I'm not against the impeachment of the Vice President. I'm against the process. The process, okay. Yung proseso na ginawa nila. Bakit? Kasi nakita ko yung mga congressman, continuation lang ito nung 19th Congress, na incentivize ng bilyong-bilyong piso ng mga infrastructure flood control projects. Kaya nga, sabi mo, inaakusahan ni Mayor Benji. Ang gagawin ko, Monday, I will deliver a privileged speech na sabihin ko doon kung ano yung nakita ko na mga allocables ng mga prosecutors. Wow. Mula nung 19th Congress hanggang 2026, kung magkano yung allocations nila, at ikukumpara natin doon sa ibang mga congressman. Doon natin makikita kung na-incentivize nga ba talaga itong mga prosecutors na ito. So, hindi naman lahat. Kasi yung iba namang prosecutors dyan, like Representative De Lima, Representative Jokno, wala naman sila noong 19th Congress. Saka mga party list nila, hindi mo maka-quantify kung ano yung kung meron silang allocations dahil national yung kanilang scope. Unlike dun sa mga districts, makikita natin. For example, magkano yung isang prosecutor na from district ganito, makikita mo compared to other district. Kung na-incentivize ba. Pangalawa, kaya naman ako hindi nag-abstain during the voting. I'm not against. Actually, I abstain. Bakit? Hindi nila pinayagan, first time in the history of Congress, na isang miyembro ng Kongreso hindi pwede magtanong sa mga witnesses. Dati ako member, tinanggal nila ako. Tapos nung natanggal na ako, hindi na ako pwede magtanong. Uy, may isang pwedeng inahayaan nila magtanong kahit hindi member. Sino? Yung anak nung nakadetain ngayon. Si Marcoleta. Si Marcoleta, hindi siya pwede magtanong. Hindi You siya can tatanong. only manifest, but you cannot ask questions. So, marami akong questions na gustong malaman, pero hindi nila ako pinayagan. Kung magmamanifest ka, wala yun. You cannot seek out the truth by just expressing your opinion. So, marami akong tanong kay Madriaga, marami akong tanong sa COA, marami akong tanong doon sa mga witnesses. Hindi nila ako pinayagan. At hindi na itanong yung mga tanong Hindi na tanong. Okay, pero ngayon gumugulong na kung ino-observe mo ba siya. Yes, Anong pananaw mo rito? Well, dun sa yung unang article, yung sa I don't think na Grave threats. it's an impeachable offense. Yung grave threats. Sinabi mo. Hindi, I don't think that's yung saka nakita ko out of anger ni VP Sara. So yung siguro sabi ko nga kung katangahan yung kanyang threat, katangahan din yung maniniwala sa threat na gano'n. Di ba? Para yun ang aking opinion doon. Second, doon sa ito pa lang naman, yung pangalawa. So I cannot prejudge on the other articles. Sa confidential intelligence funds. Sa intelligence fund, buong Pilipinas, presidente, vice president, governors, mga secretaries, may mga confidential funds, yung mga agencies. Ganyan din naman ang sistema lahat alias lang yan Pagpunta sa Mindanao nga, pag dumating ang balitang-balita, pag dumating na yung confidential intelligence fund, pinaghahatian na lang yan ng mga politiko. So this is a systemic problem na talaga kung bakit ilalagay. Pangalawa, wala namang confidential fund yung Office of the Vice President. Walang line item yan sa 2022 budget. Ang ginawa, nag-request si VP Sara, binigyan ni Presidente ng confidential fund na hindi naman dapat po pwede dahil wala namang confidential funds item dun sa budget. But when the friendship turns sour, Ayun na yun.